Hindi lahat ng mga batang nangangarap maging basketball player ay nagkakaroon ng pagkakataong maabot ang pinakamataas na antas ng laro. Marami ang sumusubok, marami ang sumusuko at mas marami ang tuluyang nawawala sa landas ng kanilang pangarap. Ngunit para kay Jason Castro, ang batang minsang nangarap lamang na makapaglaro ng basketball at makatulong sa kanyang pamilya, ang kanyang kwento ay naging patunay na ang sipag, tiyaga at determinasyon ay kayang magdala sa isang tao mula sa simpleng buhay patungo sa pagiging isa sa pinakamahuhusay at pinakamayamang point guard sa kasaysayan ng Philippine basketball. Bago tayo magsimula, kung isa ka sa humanga kay Jason Castro, pa-like ng video at mag-subscribe sa aking channel. Napakalaking tulong nito sa aming mga content creator. Maraming salamat po. Si Jason Castro William ay ipinanganak noong Hunyo 30, 1986 sa Bacolor, Pampanga. Lumaki siya sa isang simpleng pamilya na hindi marangya ang pamumuhay. Tulad ng maraming batang Pilipino, lumaki siyang naglalaro sa mga kalsada at barangay courts kasama ang kanyang mga kaibigan. Hindi man sila mayaman, naging masaya ang kanyang kabataan dahil sa pagmamahal ng kanyang pamilya at sa kanyang malaking pangarap na balang araw ay makilala sa larangan ng basketball. Sa murang edad pa lamang ay kitang-kita na ang kanyang bilis at talento sa paglalaro. Hindi siya ang pinakamataas sa court, hindi rin siya ang pinakamalakas, ngunit mayroon siyang isang katangiang bihira sa mga manlalaro noon. Siya ay napakabilis. Dahil dito, madalas siyang mapansin sa mga lokal na torneo sa Pampanga at unti-unti siyang nakilala bilang isa sa mga batang may potensyal na sumikat sa basketball. Habang lumalaki si Jason, lalo rin niyang napagtanto na hindi sapat ang talento lamang upang magtagumpay. Kinailangan niyang magsumikap sa bawat ensayo at bawat laro. Maraming pagkakataon na kinakailangan niyang magtiis sa pagod at hirap upang mapagpatuloy ang kanyang pangarap. Ngunit sa halip na sumuko, ginawa niya itong inspirasyon upang lalo pang pagbutihin ang kanyang laro. Nag-aral siya sa Jose Rizal University, kung saan lalo pang nahasa ang kanyang kakayahan bilang point guard. Dito nagsimulang makita ng maraming basketball analysts ang kakaibang bilis at court vision na kanyang taglay. Sa bawat laban ay ipinapakita niya ang kanyang husay sa paglikha ng opensa, mabilis na pag-atake at mahusay na depensa laban sa mas matatangkad at mas malalakas na kalaban. Hindi naging madali ang kanyang paglalakbay patungo sa profesional na basketball. Maraming magagaling na manlalaro ang kanyang nakalaban at kinailangan niyang patunayan sa lahat na karapat-dapat siyang mabigyan ng pagkakataon sa pinakamalaking liga sa bansa. Dumating ang malaking pagkakataon noong taong 2008 nang mapili siya bilang ikatlong overall pick sa PBA draft ng Talk and Text Tropang Texters. Ito ang naging simula ng isang napakagandang karera na magbabago hindi lamang sa kanyang buhay, kundi pati na rin sa buhay ng kanyang pamilya. Sa kanyang rookie season pa lamang, ay agad na niyang ipinakita ang kanyang kakaibang talento. Ang kanyang bilis ay naging bangungot para sa mga depensa ng kalabang koponan. Madalas siyang tawaging The Blur dahil sa sobrang bilis niyang tumakbo sa fast break na tila isang anino lamang na dumaraan sa court. Hindi nagtagal ay naging isa siya sa pinakamahalagang manlalaro ng Talk and Text. Kasama ng kanyang koponan ay nakamit niya ang maraming kampyonato sa PBA. Taon-taon ay patuloy siyang gumagaling at lalo pang pinatatag ang kanyang pangalan bilang isa sa pinakamahusay na point guard ng kanyang henerasyon. Isa sa pinakamalaking tagumpay ni Jason Castro ay ang kanyang pagganap para sa Gilas, Pilipinas. Sa international stage ay ipinakita niya sa buong mundo na kayang makipagsabayan ng mga Pilipino sa pinakamahuhusay na manlalaro sa Asia at maging sa buong mundo. Noong FIBA Asia Championship noong 2013, ay naging isa siya sa pinakamahalagang sandigan ng Gilas, Pilipinas. Dahil sa kanyang pambihirang bilis at liderato sa loob ng court, ay tinulungan niya ang bansa na makapasok sa FIBA World Cup matapos ang napakahabang panahon. Mas lalo pa siyang sumikat nang makilala siya bilang isa sa pinakamahusay na point guard sa buong Asia. Hindi lamang mga Pilipino ang humanga sa kanyang laro, kundi maging ang mga international basketball fans at analysts. Noong 2015 at 2016, ay kinilala siya bilang best point guard in Asia
sa FIBA Asia Championship. Isang napakalaking karangalan ito hindi lamang para sa kanya kundi para rin sa buong Pilipinas. Sa gitna ng mga higanteng manlalaro mula sa China, Iran, South Korea at iba pang bansa ay napatunayan ni Jayson Castro na hindi sukatan ang taas upang maging mahusay sa basketball. Habang dumarami ang kanyang tagumpay, ay unti-unti ring gumaganda ang kanyang buhay pinansyal. Mula sa simpleng batang nangangarap lamang sa Pampanga, ay naging isa siya sa pinakamataas ang kinikita sa PBA. Ayon sa iba't ibang ulat at pagtataya, ang buwan ng sahod ng isang superstar player sa PBA ay maaring umabot sa daan-daang libong piso kada buwan depende sa kontrata at mga bonus. Bilang isa sa mga franchise players ng TNT sa loob ng maraming taon, tinatayang kumikita si Jayson Castro ng humigit kumulang 400 hanggang 500,000 piso kada buwan sa kanyang peak years sa liga. Bukod sa kanyang sweldo sa PBA, ay mayroon din siyang iba't ibang endorsement deals at sponsorships mula sa mga kilalang kumpanya. Ang mga endorsement na ito ay nagdagdag pa sa kanyang kabuuang kita taon-taon. Hindi rin maikakaila na malaki rin ang kanyang kinita mula sa mga championship bonuses, appearance fees, at iba pang incentives na natanggap niya sa kanyang mahabang karera bilang professional basketball player. Sa paglipas ng mga taon, ay naging matalino rin si Jayson sa paghawak ng kanyang pera. Hindi tulad ng ibang atleta na nauubos agad ang kanilang kinita pagkatapos magretiro, pinili niyang mag-invest para sa kinabukasan ng kanyang pamilya. Unti-unti niyang naipundar ang mga ari-arian at investments na magbibigay ng seguridad sa kanyang buhay kahit matapos ang kanyang paglalaro sa PBA. Kabilang dito ang mga sasakyan, bahay at iba pang negosyo na hindi niya gaanong ipinapakita sa publiko dahil mas pinili niyang panatilihing pribado ang kanyang personal na buhay. Isa sa mga dahilan kung bakit lalo siyang hinangaan ng mga fans ay ang kanyang pagiging simple sa kabila ng kanyang tagumpay. Hindi siya mahilig sa kontrobersya at mas pinipili niyang ituon ang kanyang oras sa kanyang pamilya at sa kanyang karera bilang atleta. Sa kabila ng kanyang kasikatan, ay nanatili siyang mapagkumbaba at malapit sa kanyang mga ugat bilang isang kapampangan na minsang nangarap lamang na makapaglaro ng basketball. Maraming kabataang manlalaro ngayon ang tumitingala kay Jayson Castro bilang inspirasyon. Ipinakita niya na hindi hadlang ang kakulangan sa taas upang maging matagumpay sa basketball. Ang mahalaga ay ang sipag, disiplina at determinasyon na patuloy na mag-improve araw-araw. Habang tumatagal ang kanyang karera, ay nagsimula ring maranasan ni Jayson ang mga hamon ng pagtanda bilang atleta. Dumating ang mga injuries at mga pagkakataong kinakailangan niyang magpahinga upang makabawi ang kanyang katawan. Ngunit tulad ng dati, ay hindi siya basta-basta sumusuko. Sa bawat injury ay muli siyang bumabangon at bumabalik sa court upang patunayan na kaya pa rin niyang makipagsabayan sa mga mas batang manlalaro. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit siya itinuturing na isa sa mga pinakamatatag at pinakarespetadong manlalaro sa PBA. Hindi lamang dahil sa kanyang talento, kundi dahil sa kanyang dedikasyon at pagmamahal sa laro. Sa kasalukuyan ay nananatili pa rin siyang mahalagang bahagi ng TNT franchise at isa sa mga veteranong leader ng koponan. Bagamat hindi na siya kasing bilis ng kanyang prime years, dala pa rin niya ang karanasan at basketball IQ na hindi kayang tumbasan ng maraming manlalaro. Marami pa rin ang naniniwala na kaya pa niyang magbigay ng mahahalagang kontribusyon sa kanyang koponan sa mga susunod na taon. Ngunit gaano nga ba kayaman si Jayson Castro ngayon? Batay sa iba't ibang pagtataya mula sa kanyang mahigit isang dekadang karera sa PBA, endorsements, bonuses at investments, tinatayang ang kanyang net worth ay nasa pagitan ng 50 milyon hanggang mahigit 100 milyong piso. Bagamat walang opisyal na kumpirmasyon tungkol sa eksaktong halaga ng kanyang yaman, malinaw na isa siya sa mga pinakamatagumpay na basketball players ng kanyang henerasyon pagdating sa pinansyal na aspeto. Mula sa simpleng batang nangangarap sa Pampanga, ay naging isa siyang milyonaryo, sports icon, at inspirasyon sa milyon-milyong Pilipino. Ngayon ay tinatamasa niya ang bunga ng kanyang maraming taong sakripisyo at pagsisikap. Ang bawat ensayo, bawat pagod, bawat injury, at bawat pagkatalo ay naging bahagi ng kanyang paglalakbay
patungo sa tagumpay. Ang kwento ni Jason Castro ay hindi lamang kwento ng isang basketball player. Isa itong kwento ng isang batang Pilipino na nangarap, nagsumikap at hindi sumuko kahit gaano kahirap ang laban. Patunay siya na hindi kailangang maging pinakamataas, pinakamalakas o pinakasikat upang magtagumpay. Minsan, sapat na ang magkaroon ng matinding determinasyon at paniniwala sa sarili upang maabot ang mga pangarap na minsang tila imposibleng maabot. Sa bawat batang Pilipinong nangangarap maging basketball player balang araw, ang buhay ni Jason Castro ay nagsisilbing paalala na walang imposible para sa taong handang magsikap at magtiyaga. At habang patuloy na umiikot ang oras at dumarating ang mga bagong bituin sa Philippine basketball, mananatiling nakaukit sa kasaysayan ang pangalan ni Jason Castro bilang isa sa pinakamabilis, pinakamagaling at pinakarespetadong point guard na isinilang ng Pilipinas. Mula sa simpleng buhay noon hanggang sa pagiging milyonaryo at basketball legend ngayon, tunay ngang kahanga-hanga ang naging paglalakbay ni Jason Castro. At sa tuwing maririnig ng mga tagahanga ang bansag na The Blur, iisa lamang ang kanilang maaalala. Ang batang minsang tumakbo sa mga kalsada ng Pampanga habang nangangarap lamang na makapaglaro ng basketball, na kalaunan ay naging isa sa pinakamagagaling at pinakamayamang manlalaro sa kasaysayan ng Philippine basketball. Ito ang buhay noon at ngayon ni Jason Castro. Isang kwento ng sipag, sakripisyo, tagumpay at inspirasyon na magpapatuloy na magbigay ng pag-asa sa susunod pang henerasyon ng mga Pilipinong nangangarap na balang araw ay maabot din nila ang kanilang mga pangarap. Kung umabot ka man sa dulo ng video na ito, huwag kalimutang mag-comment kung taga saan ka at palike ng video. Maraming salamat sa panonood.